Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong araw? No? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, mga ka-online sa mga viewers natin. Nakapag-invite na ba kayo ng mga kaibigan na samahan tayo sa ating marathon ng pagtutok po sa mga kwento natin araw-araw? Tulungan niyo po na mapalaki ang channel na ito, mga ka-online, sa pamamagitan po ng inyong pagsusubscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, maraming kwentong kababalaghan ang naririnig natin lalo na sa mga liblib na probinsya. Kaya madalas, sa tuwing nakakarinig tayo ng kwentong katatakutan na nangyari sa isang syudad o progresibong lugar, ay agad-agad tayong nagtataas ng kilay at hindi po naniniwala. Ngunit dapat nating tandaan na ang bawat lugar, bawat bagay ay maaaring may nakakapit na negatibong emosyon at memorya na dapat nating iwasan at igalang. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay sa programa ninyo sa YouTube man at sa online. Sana ay ligtas po kayo sa kahit na anong sakit o karamdaman. Hayaan po ninyo na ipakilala ko ang aking sarili bago ko simulan ang aking kwento. Ako nga pala si Clarice, 30 years old at sa ngayon ay nakatira sa Batangas City. Lumipat kami rito noong 2017 pa. Meron akong dalawang anak na babae na ang isa ay 7 years old habang ang bunso naman ay 5 years old. Ang aking asawa ay isang engineer sa kilalang manufacturing company sa Laguna. Umiikot ang mundo ko sa pag-aasikaso sa dalawa kong anak at mapagmahal na mister. Siyempre sa pagpapaganda na rin ng aming bahay. Isa kasi ako sa mga nabubudol sa mga tips sa pagpapaganda ng bahay sa isang Facebook group na kasali ako, Papa Dudut. Masasabi ko rin na maginhawa ang aming buhay at iyon ay dahil sa sipag ng aking asawa sa pagtatrabaho. Ngunit ang ikakwento ko ay hindi nangyari sa bahay namin ngayon kundi sa bahay na inalisan namin, Papa Dudut, sa Calamba, Laguna. 23 years old ako noong nabuntis ako ng asawa ko na noon ay boyfriend ko pa lamang na si Robbie. Nagtrabaho na siya noon habang ako ay iginagapang pa ng aking mga magulang para makatapos sa kolehiyo. Sobrang disappoint ang mga magulang ko sa akin dahil sa aking pagkakabuntis. Aaminin ko, Papa Dudut, na naging mapusok kami noon kaya nangyari ang hindi po inaasahan. Maswerte ako na pinanagutan ako ng nakabuntis sa akin. Isinama niya ako sa kanila at nangakong pakakasalan bago ko pa mailabas ang sanggol na nasa aking sinapupunan. May kaya kasi sa buhay ang pamilya ni Robbie at nag-iisa pa siyang anak. Tinupad naman niya ang pangakong kasal, Papa Dudut. Makalipas nga po ang 3 buwan ay pinakasalan ako ni Robbie sa simbahan. Hindi man ganoon kagarbo ay masaya ako kasi naikasal ako sa lalaking mahal ko. Naging maganda naman ang paninirahan namin ni Robbie sa parents niya. Wala akong masasabi sa kanila, Papa Dudut. Mabait ang mama at papa niya na sobra akong inaasikaso. Paminsan-minsan ay dinadalaw na lamang ako roon ng aking pamilya. Hanggang sa mga anak na ako sa panganay namin na itatago ko na lamang sa pangalang Krisha. Nang may panganak si Krisha ay inakala ko na habang buhay na kaming titira sa parents ni Robbie. Wala kasing nababanggit si Robbie sa akin na may balak siya na bumukod kami. Kung ako po ang tatanungin ay syempre gusto ko na bumukod kami at magkaroon ng sariling bahay na matatawag namin na sa amin. Mabait man ang parents ni Robbie ay nangangarap pa rin ako na meron akong isang bahay na masasabi kong meron akong karapatan.
Ayoko naman na i-pressure si Robbie, Papa Dudut. Alam ko na sobrang pagod niya sa pagtatrabaho para lang maibigay ang pangangailangan naming mag-iina. Kaya sinasarili ko lamang ang pangarap ko na magkaroon kami ng bahay. Kaya sobra akong na-surprise nang dumating ang aming first wedding anniversary. Dinala niya ako sa Calamba, Laguna at doon ay ipinakita niya ang isang lupa na may ginibang bahay at sa likuran ay may isang napakalaki at malagong puno ng akasya. "Uy, ano to? Bakit mo ko dinala dito? Akala ko ba ay magde-date tayo?" Naluluha kong tanong kay Robbie. Sa sandaling yon ay meron na akong ideya. Siyempre gusto ko na sa kanya mismo manggaling at ayokong mag-assume. "Sa atin ang lupang yan, love. Binili ko ng hindi mo alam. Fully paid na yan at bahay na lang ang itatayo. May lumang bahay kasing nakatayo riyan kaya pinagiba ko na. Alam ko na gusto mo na kapag nagkaroon tayo ng bahay ay ang design mo ang masusunod. Akala mo siguro ay hindi ko na-feel na gusto mo na bumukod na tayo." Ang sabi ni Robbie habang nakangiti sa akin. Papadudot ng araw na yon, feeling ko ay ako na ang pinakamasayang misis sa buong mundo. Hindi ko kasi akalain na napapansin ni Robbie ang pangarap ko kahit hindi ko sinasabi sa kanya. Isang linggo lang ang nakalipas ay magkatulong na kami ni Robbie sa pag-aasikaso sa pagpapatayo ng aming dream house. 300 square meters ang lupa na nabili niya kaya malaki-laki rin. Madalas ay ako ang mag-isang tumitingin sa mga gumagawa sa aming bahay. Kapansin-pansin ang malaking puno ng akasya roon. Noong una ay balak ko siyang ipaputol pero biglang nagbago ang isip ko nang hindi ko alam. Sinabi ko sa aking asawa na gusto kong manatili roon ang acacia tree. Pumayag naman siya at sinabi niyang maganda nga ang puno ng acacia na manatili doon. Para merong masarap na pahingahan. Kaya habang unti-unting nabubuo ang aming bahay ay parang naging piping saksi ang puno ng akasya sa bawat improvement na nangyayari sa tinatayong bahay namin ni Robbie. Mabilis gumawa ang mga trabahador na kinuha ni Robbie kaya makalipas ang isang taon ay nakalipat na kami. Pero hindi pa fully furnished ang bahay. Marami pang dapat ayusin at idagdag pero pwede nang tirhan. 2-story yon na merong 3 kwarto sa itaas. Ako ang hands-on sa pagpili ng kulay at design sa bawat kwarto. Lalo na sa mga gamit na ilalagay. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas ay natupad na ang pangarap ko na magkaroon kami ng sariling bahay. O nga pala Papa Dudut, nang lumipat kami sa bahay namin sa Calamba ay buntis na ako sa pangalawa kong anak. Medyo malaki na ang tiyan ko noon. Bago kami sa lugar na yon pero hindi naman nakakatakot. Maraming bahayan at kabilang pader lang ang mga kapitbahay. Maraming tao sa labas, palagi lalo na ang mga bata. Sa gabi ay maliwanag din lahat ng kanto ay merong poste ng ilaw. Malapit din ang lugar namin sa mga mall at national highway kaya masasabi ko na hindi nakakatakot. Isang gabi ay umuwi si Robbie mula sa trabaho na may dalang duyan na gawa sa matibay na net. Rope net yata ang tawag sa ganon. Yung malapad tapos pwede kang makahiga. Maganda itong ilagay sa akasya sa likod para meron kayong tambayan ni Krisha kapag tanghali. Ang sabi pa ni Robbie nang maibigay niya sa akin ang duyan. Nasa salas kami habang si Krisha ay nasa crib malapit sa sofa kung saan kami nakaupo. Agree ako sa iyo, love. Ang presko doon kapag tanghali. Mabuti at bumili ka nito. Pagsang-ayon ko. Saan mo pala ito nabili? Sa mall.
Nagpasama kasi yung katrabaho ko kasi bumili siya ng tools. Tapos nakita ko yan. Naalala ko kaagad yung akasya. Salamat love. Alam na alam mo talaga ang kailangan ko kahit na hindi na ako magsabi sa'yo. Naglalambing kong niyakap si Robbie. The next day ay ikinabit na ni Robbie ang duyan sa acacia tree. Wala siyang paso kasi Sunday. Bumili pa kami ng lubid para maisabit ang duyan. Napakasaya ko kasi meron na kaming matatambayan sa likod ng bahay. Nagumpisa na rin pala akong magtanim ng mga gulay sa likod bahay namin, Papa Dudut. Nasasayangan kasi ako sa espasyo ng lupa kung hindi mapapakinabangan. Talong, pechay at sili ang inuna kong itanim. Love, halika. Testingin natin kung matibay ang yaya sa akin ni Robbie at nauna na siya sa pagsakay sa duyan. Baka maputo love. Karga ko si Krisha. Hindi ako natatakot para sa sarili ko kundi para sa aming anak. Ikaw talaga wala kang tiwala sa asawa mo. Pasasakayin ba kita rito kung alam kong maaaksidente ka? Matibay to, promise. Giit naman ni Robbie. Sa una ay nagdadalawang isip ako, Papa Dudut. Pero sa pamimilit ng aking asawa ay sumakay na rin ako sa duyan. Karga ko pa rin si Krisha, magkatabi kaming nakaupo ni Robbie at ang buong bigat namin ay nakayana ng duyan. Hindi ba sabi ko sa'yo? Magaling kasi ako love pag mamalaki pa ni Robbie. Ang yabang mo love. Pero plus points ka sa akin kasi matibay talaga. Kahit karga ko si Krisha ay hindi bumibigay ang duyan Tumingala ako at tinignan ang sanga na pinagkabitan ni Robin ng mga lubid. Matibay rin kasi itong akasya. Kayang-kaya pa ang bigat natin, ang sabi pa ni Robbie. Gaano na kaya katagal tong akasya na ito? Tanong ko. Ang sabi ng dating owner ng bahay ay naunang nakatayo rito ay nandito na raw yung akasya na yan nung lumipat sila. Kaya sobrang tagal na siguro. Saka kita naman sa katawan ng puno na matagal na Baka nga panahon pa ng hapon ay nandito na yan. Natawa ako sa mga sinabi ni Robbie. Ang OA sa panahon ng hapon? Tumigil ako sa pagtawa at tinignan ang puno ng akasya. May malamig na hangin humampas sa aking mukha, Papa Dudut. Para bang niyakap ako noon. Nagtaasa ng balahibo sa aking batok at braso. Hindi ko yun binigyan ng ibang kahulugan dahil ang naisip ko ay normal ang ganong hangin sa labas ng bahay. Love, iinom lang ako ng tubig. Gusto mo bang ikuha rin kita? Tanong ni Robbie. Sige love, nauuhaw rin ako Saka itimpla mo na rin ng gata si Krisha. Dito ko na siya papatulugin. Thanks love, tugon ko naman. Iniwan kami ni Robbie sa duyan. Nakahiga ako habang katabi ko si Krisha. Napakayabong pala talaga ng dahon ng acacia tree na yon. Mas mataas pa yon sa mismong bahay namin. Talagang nasasalag noon ang matinding sikat ng araw. Sapat na ang lilim na ibinibigay niya sa amin at hindi na kailangan ng maraming puno. Kung ipinaputol ko siguro yon dati ay magiging malaki ang aking pagsisisi, Papa Dudut. Siguro ay 1 minuto pa lang nawala si Robin nang muli kong maramdaman ang paghampas ng malamig na hangin. Biglang umiyak si Krisha nang hindi ko alam ang kadahilanan. Chinek ko ang diaper niya pero malinis pa naman. May kakaiba akong naramdaman sa paligid, Papa Dudut. Yung bang parang may matang nakamasid sa'yo at nagmamatsyag. Napatingala ako nang may marinig akong tunog na parang napuputol na lubid. Walang ano-ano ay biglang naputol ang 2 lubid, Papa Dudut. Hindi ko na nagawang makaalis sa duyan at malakas na bumagsak ang likuran ko sa lupa. Mabuti na lang at nailagay ko kaagad si Krisha sa aking dibdib. Kaya wala siyang nakuhang kahit na anong pinsala.
Iyak lamang siya ng iyak habang ako naman ay nakangiwi at naluluha sa sobrang sakit. Ang una kong naalala ay ang sanggol na aking dinadala, Papa Dudut. Agad ako nagdasal na sana ay walang nangyaring kung anong masama sa kanya. Love, malakas na tawag ko kay Robbie. Humahangos na dumating si Robbie at agad niya akong inalalayang makatayo. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Natataranta niyang tanong sa akin. Natatakot siguro siya kasi hindi maipinta ang aking mukha. Sobrang sakit kasi ng likuran ko lalo na sa bandang taas ng aking puwitan. Love, dalhin mo ako sa ospital please. Ang sakit ng likod ko. Inabot ko muna si Krisha sa kanya. Inalalayan ako ni Robbie hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Hindi ako makapaniwala na naputol ang lubid na pinagkakabitan ng duyan dahil nakaya nga nyon kaming dalawa ni Robbie. Kaya bakit naputol ang lubid kung kailan wala na si Robbie sa duyan? Malaki ang aking pasasalamat sa Diyos na walang masamang nangyari sa baby na nasa aking sinapupunan, Papa Dudut. Hindi na kami nagtangkang magkabit ulit ng duyan sa puno ng akasya. Bilang pag-iingat na rin lalo na at buntis ako. Love, hindi ka ba nagtataka kung bakit naputol yung lubid ng duyan? Nakahiga na kami ni Robbie ng gabing yon. Hindi pa rin naalis sa isip ko ang nangyari kaninang umaga. Nagtataka nga ako, love eh. Sigurado ko matibay ang lubid na binili ko. Saka hindi mo pa napapansin sa gitna na putol? Humaling si Robbie ng higa paharap sa akin. Pero mabuti na lang talaga at safe ang baby natin at si Krisha. Kung hindi ay ako mismo ang puputol sa akasya na yun. Pagbabanta pa niya. Nagulat kami ni Robbie nang may biglang bumagsak sa bubong. Sa lakas ay parang may malaking batong binato roon. Nagising si Krisha at umiyak ng malakas. Napatayo tuloy kaming mag-asawa. Ako ang kumarga kay Krisha para patahanin at si Robbie ang sumilip sa bintana upang alamin kung may tao sa labas at binato ang aming bubong. Nakaharap ang bintana sa likod bahay kaya nang buksan ni Robbie ang bintana ay nakita ko ang puno ng akasya. Hoy! Kung sino ka man, huwag kami ang pagtripan mo. Sigaw ni Robbie. Robbie, ano ba? Baka lalong magalit kung sino man yon. Hayaan mo na muna. Saway ko sa kanya. Kinabahan kasi ako na baka magkaroon ng gulo. Lumapit na si Robbie sa akin at sino naman kaya ang babato sa bahay natin? May nakaaway ka ba? Tanong niya. Wala ha, halos hindi na nga ako lumalabas ng bahay. Paano may makakaaway pa ako? Sagot ko. Ibinaba ko na ulit si Krisha sa crib nang tumigil na siya sa pag-iiyak. Ako rin eh. Palagi ako nasa trabaho tuwing Sunday lang ako nandito. Pero baka nang titrip lang yon. At nagkataon na bahay natin ang napagtripan. Matulog na tayo, love. May pasok ba ako bukas eh? Ang yaya ni Robbie sa akin na may kasamang paghikab. Ang buong akala ko ay yun ang huling beses na may mambabato sa bubong namin, Papa Dudut. Pero nang sumunod na gabi ay naulit na naman ang pambabato sa aming bubong. Naulit pa yon ang naulit hanggang sa ikalamang gabi ay hindi na kami nakatiis ni Robbie. Nagpunta na kami sa barangay hall para magsumbong sa kapitan. Agad namang kaming sinamahan ng 3 tanod pabalik sa bahay upang i-check kung saan nga ba nagmumula ang pambabato. Inikot nila ang paligid ng bakuran at maging ang ibang kalapit bahay pero wala silang nakita. Kapitan, paano po kung pag-alis nyo ay batuhin ulit ang bahay namin? Tanong ni Robbie sa kapitan. Ipapaiwan ko rito ang isa naming tanod para magbantay sa labas ng bahay ninyo.
Kapag binambato ulit ay tawagan niyo agad ako. 24 hours naman ang aming serbisyo. Nakakapagtaka lang eh. Kapansin-pansin ang pag-iisip ng Kapitan Papa Dudut. Hindi ko alam kung tama ako sa aking napansin pero parang hindi siya naniniwala sa aming sumbong. Ang alin po? Hindi ko na napigilan ang sariling sumali sa pag-uusap nila. Ang sinasabi ninyo na may nambabato. Alam nyo, kahit 10 taon pa lang ako sa lugar na ito, wala naman akong nabalitaan na merong nambabato. Mabait ang mga kabarangay natin at sigurado ako na kung merong mang mambabato sa inyo ay hindi taga rito. Maaaring taga ibang lugar yon, sagot naman ni Kapitan. Nakaugalian ko na ang magwali sa paligid ng aming bahay tuwing umaga pagkaalis ni Robbie Papadudut para pumunta sa trabaho. Medyo marami kasing nalalaglag ng dahon ng akasya tuwing gabi at nililipad ng hangin. Kumakalat yon hanggang sa harapan ng bahay. Mabuti at hindi pasaway si Krisha kapag umaga. Inilalagay ko lang siya sa crib at naglalaro na siya ng mag-isa. Para bang alam na niya na marami akong ginagawa tuwing umaga kaya behave lamang siya. Habang nagwawalis ako ay napansin ko ang nakatirang babae sa bahay kaliwa ng aming bahay. Medyo may edad na siya. Siguro ay nasa 50 years old na siya. May clean na kulot ang buhok niya. May tamang pangangatawan at madalas ay maluwag na duster ang suot kagaya ng umaga na yon. Hindi kataasan ng pader na nakapaligid sa aming bakuran. Hanggang dibdib ko lamang yon. May nakadugtong na mga rehas ng bakal sa itaas ng pader kaya nakikita ko talaga ang aming kapitbahay na nakatingin sa akin. Good morning po, Nay. Hindi na ako nakatiis na batiin siya at baka meron siyang sasabihin. Nahihiya siguro na unang magsalita. Lumapit ang babae sa may pader. Narinig ko kagabi na pinapunta mo sa bahay ninyo si Kapitan. Tama ba? Tanong niya. Opo, may nambato po kasi sa bubong namin. 5 gabi na po na sunod-sunod. Sagot ko. Parang malalaking bato rin ba? Pero wala kayong nakikitang bato sa bubong o paligid ng bahay ninyo? Pabulong na pagsasalita ng babae. Para bang natatakot siya na may makarinig sa kanya. Kahit kaming dalawa lang ang tao sa paligid. Paano niyo po nalaman? Nagtataka kong tanong. Yung nakatira sa bahay ninyo na giniba ninyo, ganyan din ang nangyari sa kanila. Baka nga kaya nila ibinenta yung lupa na yan ay dahil dun. May nginuso ang babae. Sinundan ko ang nginuso niya, Papa Dudut, at kinilabutan ako nang malamang ko ng acacia tree sa likod ng bahay namin ang tinutukoy niya. Ang acacia? Paninigurado ko, Papa Dudut. Oo, ang puno ng acacia. Pagkumpirma niya. Ayaw niya ang sinasabihan siya ng masama o pinakikialaman siya. Nagagalit ang nakatira sa puno. Mas lalo akong kinilabutan. Lumaki kasi ako sa probinsya na nakikinig ang kwento tungkol sa mga elemento na nakatira sa mga puno, kagaya ng kapre, duwende at maligno. Nung bata ako ay takot na takot ako sa ganon, pero habang lumalaki na ako at nagkakaroon ng isip ay unti-unting nawawala ang paniniwala ko sa mga paranormal na mga bagay dahil hindi naman ako nakakaramdam o nakakakita. Nay naman, tinatakot niyo ko eh. Idinaan ko sa pagtawa ang takot ko. Nagsasabi ako ng totoo. Wala kasi yang putulin dati ng may-ari ng bahay. Narinig siya ng nakatira sa acacia kaya nagalit. Gabi-gabi na silang binabato. Tapos yung asawa niya ay nabagsakan ng malaking sanga ng acacia sa ulo. Halos 1 buwan ring na comatose. Ilang beses na niyang ibinenta pero walang gustong bumili
na taga rito kasi alam ng karamihan rito ang kwento ng akasya. May takot sa mga mata ng babae habang kinagkwento ang mga yon sa akin. Ano po bang meron sa akasya, Nay? Ano ang nakatira sa akasya? Naku-curious kong tanong. Ang inaasahan kong isasagot niya sa akin ay kapre o tikbalang. May white lady sa akasya? Siyang nakatira sa puno sa lupa ninyo. Ang sabi sa akin ng aking nanay ay nagpakamatay ang babaeng yon sa puno ng akasya. Nagbigti siya sa akasya kaya hanggang ngayon ay naroroon siya. Kung hindi ako nagkakamali ay hindi pinanagutan ng nakabuntis sa kanya yung babae kaya nagpakamatay. Itinuring niyang bahay ang akasya kaya lahat na nagtatakang putuling yon o makialam ay napapahamak. Kaya kung ako sa inyo, hayaan nyo na lang yung punong yan. Huwag nyong gagalawin. Mas maganda kung hindi na kayo lalapit sa kanya. Namimilog ang mata ng babae, palinga-linga pa siya, Papa Dudut. Sa sandaling yon ay hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya. Kaya pag uwi ni Robbie kinagabihan ay sinabi ko ang ikinuwento sa akin ng kapitbahay namin tungkol sa akasya. White lady? Hindi ba sa Balete Drive lang yon? Natatawang biro ni Robbie. Kumakain kami ng hapunan habang si Krisha ay nasa crib sa salas. Seryoso ako, love. Ang sabi ng kapitbahay natin ay may nagbikting babae sa akasya sa likod. Hindi kaya naputol yung puno ay dahil ayaw niya nang nilalagyan ng ganon yung puno? Doon kasi siya nakatira. Napatulala ako sa pag-iisip sa sarili kong tanong. Alam mo, love, tinatakot mo lang ang sarili mo. Nasa city tayo at walang white lady o kahit na anong maligno sa ganitong lugar. Saka malay ba natin kung tinatakot lang tayo ng nakausap mo? Baka gusto nilang umalis tayo dito. Sige nga, sabihin mo kung bakit nila tayo gustong umalis. Ang hamon ko sa aking asawa. Hindi agad nakasagot si Robbie. Matagal siyang nag-isip. Baka gusto nilang bilhin itong lupa natin tapos naunahan natin sila. Ewan ko, hindi ako sure. Ang sigurado lang ako ay walang white lady sa akasya. Hindi totoo ang multong-multong yan, ha? Kung gusto mo, kung natatakot ka talaga sa akasya ay ipapaputol ko yan agad-agad. Pagkasabi ni Robbie noon ay biglang umiyak si Krisha. Nagulat kami at sabay kaming napatakbo sa salas. Parang umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo nang may makita akong babaeng nakasuot na puting damit na puno ng putik at nakatayo sa tabi ng crib. Malabo ang mukha niya na parang binura ang kanyang mga mata, ilong at bibig. Nakayuko siya na parang nakatingin kay Krisha. Ang buhok niya ay umaabot sa bewang niya. Para siyang usok na hugis babae. Ganon ang tingin ko sa kanya, Papa Dudut. Ang hirap pong ipaliwanag ng kaanyuan niya. Sa sobrang gulat ko ay hindi ako nakagalaw. Ang asawa ko ang kumuha kay Krisha, kinarga niya ito at isinayaw-sayaw. Sa pagkurap ko, ng isa ay nawala na ang babae. Ganon siya kabilis na nawala sa aking paningin. Love, hoy! Ang sabi ni Robbie sa akin. Iginurap ko ng maraming beses ang aking mga mata. May babae? Hindi mo ba nakita? Turo ko sa crib. Hindi pa rin humuhupa ang pagtaas ng aking balahibo sa aking braso. Anong babae? Wala naman ah. Nilingon ni Robbie ang crib. Ayan oh, masyado ka naniniwala sa kwento ng kapitbahay natin. Kung ano-ano tuloy ang nakikita mo. May babae talaga, love. Nakita ko siya. Nakatayo sa tabi ng crib ni Krisha. Parang tinitingnan niya si Krisha. Hindi kaya gusto niyang kunin ang anak ko? May takot kong wika. Love, pwede bang tama na ang white lady na yan?
Buntis ka at hindi maganda na nag-iisip ka ng ganyan. Baka kung ano pang mangyari sa baby natin kapag palagi mo tinatakot ang sarili mo. Yung pambabato sa bubong, paano mo i-explain yun? Sino ang gagawa nun? Kung hindi yung white lady sa Akasha? Ang sabi ko. Pinagtitripan lang tayo ng kung sino dyan. Sagot niya na parang naiinis na. Papadudod sa mga sunod-sunod na hindi maipaliwanag na pangyayari ay talagang naniniwala na ako na merong kababalaghan sa puno ng Akasha. Napag-isip-isip ko rin na simula nang sinabi ni Robby na puputulin niya ang Akasha ay nagsimula ang pambabato sa bahay namin. Tapos kanina sinabi na naman niya na puputulin niya ang Akasha ay biglang umiyak naman si Krisha. Hinding-hindi maalis sa utak ko ang anyo ng babaeng nakita ko, Papa Dudut. Sa tuwing naaalala ko ang tagpong yon ay automatic na nagtataasan ang aking balahibo. Kung noon ay hindi ako naniniwala sa mga multo. Ngayon ay bumalik na ang paniniwala ko sa mga paranormal na bagay. Alam ko na hindi aaksyonan ni Robby ang concern ko tungkol sa Akasha kaya ako na mismo ang kumilos. Nang sumunod na araw ay nagpunta ako sa simbahan at kinausap ko ang lokal na pare, si Father Jess. Ikinuwento ko sa kanyang nangyari sa bago naming bahay at hiniling ko na i-bless niya ang aming tirahan upang hindi na kami guluhin pa ng babae sa Akasha. Ayoko nang maulit yung makakita ako ng white lady malapit sa aking anak. Hindi ko kasi alam ang kaya pa niyang gawin. Sa araw din na yon ay pumunta si Father Jess sa aming bahay. Binasbasan niya ang bawat sulok ng aming bahay at maging ang puno ng Akasha. Wala naman akong naramdaman na kakaiba, Papa Dudut. Maliban sa tuwing tumitingin ako sa Akasha ay may takot na akong nararamdaman. Dati kasi ay natutuwa akong nakikita yon dahil sa lilim na ibinibigay niya sa amin. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng kapanatagan sa loob nang mapabless ko ang aming bahay at mismong kinakatuyuan ng puno ng Akasha. Nakalimutan na kasi naming yung gawin sa sobrang excitement na malipatan ang bahay. Ngayon ko napagtanto, Papa Dudut, na sobrang importante pala talaga ang pagpapabless ng bahay. Lumipas ang 1, 2 at 3 araw na wala nang nambabato sa bubong. Hindi na rin umiiyak si Krisha nang walang dahilan. Hindi ko na rin nararamdaman ang presensya ng babae sa tuwing lumalapit ako sa puno ng Akasha. Wala na yung parang may nakatingin sa akin. Unti-unti nang nawawala ang takot ko. Epektibo nga pala talaga ang ginawa kong pagpapabless dahil naitaboy na noon ng white lady. Nang sabihin ko kay Robby ang pagpapabless ko sa bahay ay natuwa siya at sa tingin ko ay magiging tahimik na ang buhay namin sa bagong bahay. Pero lahat pala ng iyon ay isang maling akala, Papa Dudut. Eksaktong ika-6 na araw simula nang ipabless ko ang bahay ay muli siyang nagparamdam. Ang babae sa puno ng Akasha. Nakaugalian kong i-video o picturean si Krisha kapag naglalaro siya o nagsasalita. Kahit na hindi ko naintindihan ay sobrang nakyukyutan kasi ako sa anak ko. Well, wala naman sigurong nanay ang hindi ba? Nakahiga na kami noon ni Robby. Tutulog na kami at nagpapaantok lang. Hawak ni Robby ang cellphone ko at tinitingnan niya yung cute videos ni Krisha. Pinapanood ko sa kanya para matuwa siya. Siyempre para nakikita rin niya ng asawa ko ang ginagawa ng baby namin dahil maghapon siyang nasa work. Ako naman ay nagbabasa ng pocketbook. Yun ang hobby ko kahit noong hindi pa kami magkakilala ni Robby. May koleksyon ako ng mga Tagalog pocketbooks na sa sobrang dami ay ipinamimigay ko na ang iba. Dumalaw ba dito si mama mo kanina, love? Tanong ni Robby sa akin. Hindi, love. Bakit? Tugon ko. Si mami,
Bulong niya. Huminto ako sa aking binabasa. Tinignan ko si Robbie at hawak niya pa rin ang cellphone. Anong si Mami? Nagtataka kong tanong. Sabi mo kasi hindi si Mama ang pumunta rito kanina, kaya for sure si Mami. Ang cute dito ni Krisha, kamukha ko talaga siya. Ipinakita niya sa akin ang picture ni Krisha habang nakatawa. Love, hindi pumunta rito si Mama o kahit si Mami mo kanina. Ano bang sinasabi mo dyan? Gino-joke mo ako eh. Eto sandali ipapakita ko. Nag-scroll siya sa cellphone ko at pagkatapos ay ibinigay yon sa akin. Panurin mo yung video ni Krisha at ni Mami utos pa niya. Para mawala ang aking pagtataka ay pinanood ko ang video at kuha yon kanina habang naglalaro si Krisha sa salas ng mga toys niya. Titig na titig ako sa video nang may biglang dumaan sa likod ni Krisha. Hanggang binti lamang ang nakuna ng video pero masasabi ng kahit na sino na babae yon. Mabilis lang na nakita yon sa video. Mga 1 second nga lang yata. Parang nagmamadaling maglakad. Napasigaw ako sa sobrang takot. Mabilis kong dinilit ang video at munti ko pang maibato ang cellphone ko pero napigilan ako ni Robbie. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Yung white lady siya yun. Natatakot kong sigaw. Hindi pumunta dito ang mami mo kahit si mama ko? Itanong mo pa sa kanila. Bakit nandito pa siya? Pinabless ko na itong bahay eh. Ayan ka na naman love eh. Akala ko ba tumigil ka na sa paniniwala sa white lady na yon? Robbie, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita yung video? Hanggang ngayon ba ay nagbubulag-bulagan ka pa rin? Totoo yung white lady sa Akasha at nandito pa rin siya. Kailan ka ba maniniwala sa akin? Kapag ba may isang napahamak na sa atin? Umiiling ako. Hindi ko nahihintayin yun. Kailangan na nating gumawa ng paraan para mawala na ng tuluyan ang babaeng yun. Anong gagawin mo? Himas niya sa likod ko. Kung Akasha ang bahay niya ay maganda siguro na alisin ko na siya sa bahay. Puputulin natin ang puno ng Akasha. Matapang kong sabi. Bilang isang ina ay handa akong protektahan ng aking anak sa paraan na alam kong kakayanin ko. Oo, wala pa siyang ginagawa na malala bukod sa pagpaparamdam pero hihintayin ko pa bang may gawin siya. Nasa huli ay pagsisisihan ko, Papa Dudut. Alam ko maintindihan ako ng mga nanay mong listener sa inyong programa. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, Papa Dudut. Kinabukasan ay naghanap na kagad ako ng mga nagpuputol ng puno. Kumuha na rin ako ng permit para maging legal ang pagpapaputol ko sa puno ng Akasha. Sigurado ka na ba, love? Pwede ka pang umatras. Papauwiin ko na yung mga magpuputol ng Akasha sa likod. Tanong sa akin ni Robbie habang ibinababa na ng 3 lalaki mula sa truck ang mga power saw at iba pang mga kagamitan sa pagpuputol ng puno. Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Ikaw nga itong nagbigay sa akin ng ideya na putulin na yung punong yun eh. Saka sa tingin ko ay eto ang magandang solusyon. Tugon ko. Napansin ko na tumatawa si Robbie pero pinipigilan niya. Anong nakakatawa? Usisa ko. Wala naman. Na-imagine ko lang kasi yung white lady kapag naputol na yung Akasha. Hindi ba bahay niya yon? Di kapag wala na siyang Akasha magiging palaboy-laboy na siya. Kawawa naman pala siya. Ang tawa pa ni Robbie. Hindi nakakatawa ha. Sana lang talaga ay umalis na siya rito sa lupa natin. Siguro naman ay masyado na siyang matagal dito. Kailangan na niyang pumunta sa dapat niyang puntahan. Matapos kong sabihin yon ay kinausap ko na ang mga magpuputol ng puno. Ipinaliwanag nila sa akin ang gagawin. Babawasan raw muna nila ang sanga ng puno tapos ay unti-unting puputulin. Baka kasi masira ang pader namin kung puputulin mula sa pinakaibaba. Babagsak daw kasi ng malakas ang katawan ng puno
at hindi maiiwasan na mabagsakan ang pader namin. Pinanood namin ni Robbie ang pagpuputol sa akasya hanggang sa ugat na lamang ang matira. Hindi ko na kinuha ang mga kahoy mula sa puno at pinahakot ko na rin yon sa mga nagputol. Ayoko nang may bahagi pa ng puno ng akasya na matitira sa bakuran ng aming tahanan. Nang sumunod na araw ay pinahukay ko ang natitirang ugat ng akasya. Lumiwanag ang aming likod bahay dahil nawala na ang malagong puno ng akasya. Kinagabihan ay nagtirik ako ng kandila sa dating kinakaroonan ng akasya. Ipinagdasal ko ang kaluluwa ng babaeng nagpakamatay sa spot na yon. Sana'y matahimik na ang espiritu niya at huwag na niya kaming gambalain pa. Papadudot, akala ko ay matatapos na ang kababalaghan sa aming bahay dahil wala na ang puno ng akasya. Ngunit mas tumindi pa ang mga sumunod na mga pangyayari. Isang gabi habang natutulog kaming lahat ay nagising ako dahil may narinig akong yabag ng paa sa ibaba. Parang nanggagaling sa may kusina yon. Hindi ko na inisip na baka ang white lady yon dahil wala na ang akasya. Ang una kong naisip ay baka may nakapasok na magnanakaw. Gigisingin ko sana si Robbie pero nawala na ang yabag. Nakiramdam ako ng matagal pero hindi ko na ulit narinig ang yabag ng paa kaya inisip ko na guni-guni lamang yon, papadudot. Ganon kasi minsan kapag bigla kang nagigising. Umikit na ulit ako para matulog pero hindi maalis sa isipan ko ang yabag ng paa sa kusina na narinig ko, papadudot. Gusto kong siguraduhin na hindi totoo ang narinig ko. Kaya tumayo ako at bumaba. Pagpunta ko sa kusina ay binuksan ko ang ilaw pero wala akong nakitang kakaiba. Tinignan ko ang sahig at baka merong bakas ng paa o sapatos pero wala. Bumalik na ako sa aming kwarto ngunit sobra akong natakot sa mga nakita ko. May isang anino ng babae na nakatayo malapit sa crib na tinutulugan ni Krisha. Parang nakatunghay siya sa anak ko base sa forma ng katawan niya. Napasigaw ako, papadudot. Nagising ang asawa ko. Binuksan niya ang ilaw at nawala na ang anino ng babae. Nandito pa rin yung babae, love. Nakita ko siya. Umiiyak na ako sa takot habang buhat si Krisha na sa awa ng Diyos ay hindi nagising. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Love, pinutol na natin yung puno. Paanong nandito pa siya? Kahit si Robbie ay nagtataka. Hindi ko alam. Basta nakita ko siya. Iginala ko ang mga mata ko sa kabuuan ng aming kwarto o siguro ay nandito pa rin siya. Nakamasid sa amin. Bakit palagi kang nasa tabi ng anak ko? Gusto mo ba siyang kunin sa akin dahil nawala na ang anak mo nang magpakamatay ka? Kung yun ang gusto mo, hindi ako papayag. Makakalaban mo ako, matapang kong sigaw. Ano ba, Clarice? Huwag kang ngang sumigaw. Baka marinig ka ng mga kapitbahay at isipin na nababaliw ka na. Saway ng asawa ko sa akin. Wala akong pakialam, Robbie. Natatakot na ako sa bahay na ito. Parang ayoko na dito. Iyak ko at niyakap ako ni Robbie habang karga ko si Krisha. Ang muling pagpapakita ng white lady sa akin matapos na putulin ng akasya ay naging simula na ng mas matindi pang pagpaparamdam ng white lady, papadudot. May mga gabi na nakakaranas ako ng sleep paralysis. Yung alam kong gising ako pero hindi ko maibukas ang aking mga mata. Mabuti na lamang at nariyan si Robbie sa tabi ko palagi para gisingin ako kapag nangyayari sa akin yon. Minsan kapag bago pa lamang akong mahihiga ay may nararamdaman akong mga kamay na parang sumasakal sa akin. Kailangan ko pang magdasal para mawala ang ganong pakiramdam. Nagumpisa na rin na may mga gamit kaming nawawala tapos ay matatagpuan namin sa ibang bahagi ng bahay.
May mga pagkakataon pa nga na makikita ko na merong pasa si Krisha kahit na hindi naman siya nadapa. Doon ako sobrang kinabahan. May pagkakataon din na napapanaginipan ko siya, Papa Dudut. Nakabigti raw ako sa puno ng akasya habang yung white lady ay nasa ibaba ko. Nakatingala siya at tumatawa. Itinuturo pa niya ako. Tuwang-tuwa siya habang nagpupumiglas ako na makawala sa lubid na nakapulupot sa aking leeg. Gusto ko nang umalis ng bahay na yon, Papa Dudut, pero nanghihinayang ako sa perang inilaan doon ng aking asawa. Isa pa'y bago pa lamang ang bahay at kung aalis kami roon ay parang nagpatalo kami sa isang nilalang na dapat ay wala na dito sa ating mundo. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi kami aalis. Hindi namin isusuko ang bahay. Isang umaga ay nakita ko ulit ang kapitbahay naming babae na nakaupo sa tumba-tumba sa may tapat ng pinto ng bahay nila. Nilapitan ko siya at kinausap tungkol sa white lady sa puno ng akasya. Nay, hindi bang sabi mo sa akin ay bahay ng white lady yung akasya? Bakit kahit pinaputol ko na yung puno ay nagpaparamdam pa rin siya sa akin? Mahina kong tanong sa kanya. Tumingin siya sa akin at takot na takot. Mali kasi ang ginawa mo. Hindi mo dapat pinaputol ang puno ng akasya. Dapat ay hinayaan mo na lang ang puno. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Bakit hindi mo sinunod? Nangangatal ang labi ng babae. Kasi po masyado na niya kaming ginugulo eh. Natatakot na rin po kasi ako na may gawin siya sa anak ko. Nababahala kong sabi. Hindi siya nananakit ng bata. Mahilig lang siya sa bata kaya siguro ay nakikita mo siyang malapit palagi sa anak mo. Pero sigurado ako na hindi niya sasaktan ang anak mo. Kaya bakit mo pinaputol ang puno ng akasya? Titig na ang babae sa akin. Para wala na po siyang tirahan. Akala ko kasi aalis na siya sa lupa namin kapag wala na siyang matitirhan. Kapag wala na ang akasya. Pagpapaliwanag ko. Hindi yun ganon. Ngayong wala na ang akasya ay wala na siyang tahanan. Binigyan mo lang siya ng pagkakataon ng white lady sa puno ng akasya para pumasok sa bahay mo. Ikaw ang nagalis ng bahay niya kaya sa'yo na siya titira simula ngayon. Mas papahirapan ka na niya ngayon. Mag-ingat ka. Hindi natin alam kung ano ba ang gagawin niya sa'yo. Banta ng babae. Labis akong tinabla ng takot sa mga sinabi ng kapitbahay namin, Papa Dudut. Ilang araw ko nag-isip ng aking gagawin. Muli kong pinablessed sa pangalawang pagkakataon ang buong bahay pero nararamdaman ko pa rin ang presensya ng white lady. Isang araw ay bigla akong nilagnat, isinugod ako sa ospital dahil nagdeliryo na ako. Sobra akong natakot dahil sa pagkakaalam ko ay delikado sa isang buntis ang magkaroon ng mataas na lagnat. Takot na takot ako para sa baby sa aking tiyan. Mabuti na lamang at makalipas ang 2 araw ay gumaling na ako at nakalabas na ng ospital. Sa lahat ng nakalabas mula sa pagkakaospital ay ako lang yata ang hindi masaya na makabalik sa bahay namin. Imbes na saya ay takot na ang nararamdaman ko. Parang hindi na ako at home sa sarili kong pamamahay, Papa Dudut. Hanggang sa kinausap na ako ng aking asawa kung gusto ko doong muna ulit kami manirahan sa bahay ng parents niya hanggang sa mga anak ako. Nakikita niya raw kasi na sobra akong nai-stress. Walang pagdadalawang isip, Papa Dudut, na pumayag ako. Kinabukasan ay agad kami nag-impake ng mga gamit namin. Nag-hire na lamang kami ng isang van para hindi kami mahirapan sa paghahakot ng aming mga gamit. Bago ko isarado ang pinto ng aming bahay ay tinignan ko muna ang kabuuan ng bahay na yon.
Hindi ko man nakikita ang white lady ay nararamdaman ko naman na naroon rin siya. Nasa likod ko lang, nasa harapan mo lang. Nakatayo kung saan at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Papa Dudut, hindi na kami bumalik sa bahay na yon kahit nakapanganak na ako. Kumuha na lamang si Robin ng rent-to-own na 2-story house sa Batangas City nang makaipon siya. At noong 2017 ay nakalipat na po kami. Masaya ako dahil wala na akong nararamdaman na kakaiba. Hindi na palagi mabigat ang aking pakiramdam at kampante na ako na ligtas kaming lahat doon. Sa kasalukuyan ay wala na ang bahay na nakatayo roon. Ginawa na lang namin yung paupahan. Isang apartment na may 6 na unit. Minsan nga ay nakakausap ko ang isang tenant ko at ang sabi niya ay may naririnig daw silang babaeng umiiyak lalo na kapag gabi. Hayaan nyo na lang. Magtirik na lang kayo ng kandila kapag may pagkakataon, ang payo ko sa kanila. Hanggang dito na lamang ang pagkukwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa pagbabasa ng aking letter. Sana po ay nagustuhan ng inyong mga listeners ang aking storya ng kababalaghan. Lubos na gumagalang, Clarice. Maraming salamat sa iyo, Clarice, sa pag-share mo sa amin ang kwento mo na katatakutan. Hiling ko na sana ay manatili ang tahimik na buhay na meron kayo ng iyong pamilya, lalo na sa inyong pangalawang bahay. Napakaswerte ng 2 mong anak dahil binayaan sila ng isang ina na kagaya mo na gagawin ng lahat para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Sana lahat ng nanay ay kagaya mo. Ngunit tandaan natin na meron talagang mga bagay na hindi dapat natin pinapakialamanan, lalo na kung hindi natin alam ang kwentong naisabihin ng bagay na yon. Mga bagay na may matinding kapit sa mga namayapa, kaya hindi nila yon kayang iwanan o bitawan. Mas mabuti na ang nag-iingat tayo kaysa magsisi sa bandang huli. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ako po si Papa Dudut sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.